Hey mga kangod, this is yours truly, on the road again. At meron naman tayong panibagong video itatampok ngayong araw na ito. Nanggaling po ako ngayon sa Island Park. Lumabas po ako dito sa main road na tinatawag na Governor's Drive dito sa Dasmariñas, Cavite. Kasi may itatampok po akong video ngayong araw na ito, yung alternate road o tinatawag nilang bypass road na malaking tulong lalo na sa mga kagaya kong motorista. Sa part na to, nandito na po ako sa Barangay Piela na matatagpuan nga dito sa Dasmariñas. Itong na to, matagal na naman itong nabuksan. Talagang itatampo ko lang po ulit para ako sa mga nanonood ko, sa mga followers ko, sa mga nagsasubscribe sa akin at mapadaan dito sa lugar ng Dasmariñas, pwede nyong danan dito para makaiwas din kayo sa traffic kasi magkukonsume siya ng 15 to 20 minutes ang tipid mo. Kapag dito ka dadaan, kung ikay manggagaling ng Dasma, pupunta ka ng Tagaytay o pupunta ka silang at nandito ka sa part na to, pwede mo siyang daanan siya na para makatipid ka. So, yung kanan na yan ang Manila Memorial Park dito sa Dasmariñas. Doon sa kabilang side naman, cemetery din po yun. Yun yung Prudential yata. Tapos yung likod ng Manila Memorial yan, nandiyan ang public cemetery ng Dasmariñas. Ano po? So, ito malapit na tayo guys. Itong palatandaan dito. Kung pupunta ka dadaan ka sa lugar na yon. Itong tulay na to, paglagpas mo dyan, yan, mayroong stoplight kang madadanan. So, mag-slowly ka na kasi meron naman diyang, yung gating yung sa madadanan na yan. Yan. Yan yung stoplight. Hinto ka lang dito. Yan yung sasabi ko guys, yung kaliwa na yan. Pag dumiretso tayo dyan, napunta tayo ng SM Palapala or kung saan mong gusto mo pumunta o pasilang pwede din dyan yung diretsuhan yan, siguro consume ng 15 to 20 minutes nga binabanggit ko kanina, no? Depende po na sa takbo mo yan. So ito yung shortcut na diadaanan na para hindi ka na pumunta dun sa kanto ng Palapala dahil medyo mahaba pa, makakatipid ka. Itong bagong bukas na daanan na to, ito yung tinatawag na UTS Drive, Union Theological Seminary. Nabubulol po tayo, no? Ito yung isang lupay ng mga pagka sa mga seminarista tong lugar na to. Kag nandun ka sa Aguinaldo Highway, yun ang unang makita mo yung UTS na to. Siguro nagkaroon ng magandang kasunduan ng LGU at saka ang may-ari ng lupa para magkaroon ng bypass road, binuksan nila to. Ang haba nito ay may 1.4 km. So kung tatakbuhin natin, magkukonsume siya ng 2 to 3 minutes. 2 minutes, pinakamabilis na yon siguro. Pag 3 minutes naman, medyo 3 minutes to 4 minutes siguro, depende sa takbo ngayon Kapag ang driver nakikita niyo mabagal magtakbo, nag-iisip siya, marami siyang iniisip, may problema sa bahay, isip niya yung mga bayarin, kaya yun isang clue pag nakakasabay kayo ng mga rider na mabagal magpatakbo, nag-iisip siya para sa pamilya niya, para sa kikitain ng araw na yon, ganun yon. Huwag mong bubusinahan, may magulat yan, diga? Pag mabilis naman, siguro kumuta na, kaya mabilis magpatakbo. Just lang yon. Walang pag-aaral sa ganun. Ano ko lang yon, idea ko lang yon. So, ito yung sabi ko sa inyo, medyo aliwalas ito, walang traffic. Doon sa pinaka-dead end nito, yung lalabas na natin to, yung pinaka-Aguinaldo Highway na, yung pinaka-main highway na dito sa Cavite, na lagi nating nadadaanan kapag tayo nagtatampok ng ating mga video. So ayan na guys, medyo magandang katagandanan dito kasi nga bagong kalsada, bagong bukas at free sa lahat. Yan, katulad na binabanggit ko lagi sa inyo guys, pag may nakita kayong nandyan mayroong aisles na nasa gitna, kayo ay nasa lugar ng Dasmariñas. Yan ang isang palatandaan na nasa Dasmariñas po kayo, no? Ayan po, malapit na po tayo sa pinakadulo. Ayan po, yung bus na nakita yung dumaan, yan yung papuntang Tagaytay naman, papuntang Silang Tagaytay. Aguinaldo Highway po yan. So, dahil lang punta natin Silang, dito tayo sa left side, maghihintay tayo ng ating turn. So, hindi naman mahaba ang stoplight dito. Parang 30 to 40 seconds lang yata ang interval para makadaan tayo dito. Kaya, hintay-hintay na lang. Tumo si mamang driver nga, diga? Pasan niya, cabinet, 2 cabinet. Ganyan ang buhay. Kung gusto mong mabuhay, kailangan lumaban. Kahit nabibigatan, kailangan fight lang. 3 pala.
Tatlo, dalawa. O dalawa. Diga. Kulang na lang, buhatin niya bahay. Aparador na binitbit niya eh. Hechos. Chill lang kay kuya. So ayan, nakita nyo. Yung dahil sa kagandaan na rin ng, ng naisip ng LGU, sinisimento na ngayon ng DPWH ang tong karsada nato di sa Aguinaldo Highway. Kasi nga, nagta-traffic na siya. Diba? Nung mga nakaraang video natin, medyo nadana natin sa mga part 1, part 2 traffic. Pero, pag yan naman, naayos. Kaginawa ng dulot yan. Ngayon, siguro bago mag-December, madadaanan na lahat yan. Hindi naman nila titenga yan. Ano pa lang naman ngayon, November pa lang ngayon. So, pagdating December, maganda ng kakalsadaan yan. Talagang ratrata na naman ang daan ng mga sasakyan dito. Ngayon, medyo slowly, pero sure naman, di ka? Eh, hindi man tayo nagmamadali. Tayo na may naggagawa lang tayo ng isang content para may pakita sa ating mga kangod, sa ating mga ka-YouTube na ito yung mga dinadana natin para makaiwas sa traffic, makalis ng oras pag ikay napadaan sa lugar na to. So, tinutumbok na po natin ngayon ang silang. Papunta tayo ng Silang Cavite. So, medyo, yan na. Yan ang sinasabi. Medyo build up na naman po ang traffic dito sa lugar na to. Hindi natin alam kung ano yung nasa unahan. Dahil hindi natin may kung ano yung intersection meron doon. So, basta bye-bye lang tayo ng bye-bye. Kung ano yung abutin, hindi konting chill lang pala. Ay, hindi. Oo nga pala. Naalala ko. Dumaan pa ako dito oras araw ng eleksyon. Oo, kaya pala ito maraming school po yan dito sa may Sampaloc. Marami pang bumuboto ngayon. So naalala ko na. Kaya pala na traffic yung sa part na yan. So guys, ako'y nagyaw-yaw lang kasi gusto kong pag nagbibideo na ngayon, parang gusto kong itampo kung ano yung mga nakikita ko sa palipaligid kasi mas masarap mag video kapag napapaliwanag mo kung ano yung nakikita mo sa paligid mo. Timog sa lugar nato nakikita nyo halos 100% na yung semento kabilaan bagong gawa, di ka? Kung ikaw rider napapangiti ka sa gantong lugar kasi hindi maabala ang pagmamaneho mo kasi talagang diretsuhan, no? Yun lang naman tayo kasi lalo sa mga umaakyat ng Tagaytay na sa madaling araw, sa weekend, sa holiday. Pwedeng daanan na to ngayon. Ratsadahan talaga dito ang daan, no? Ingat lang dahil may mga malalaking bus talaga. Yung mga bus na yan, yung BLTB ko papuntang Nasugbu. Yan ang ruta nila. BLTB ko, Batangas, Laguna, Tayabas Bus Company. Yan ang ibig sabihin yan. Kasi minsan nung nagtrabaho ako sa Nasugbu, diyan ako nasakay lagi. Kaya medyo tanda ko pa siya. So, ito na guys, medyo tatsada lang tayo ng pagmamaneho natin. Ito na may ini-enjoy lang natin ang buhay, no? Sa kabila ng mga problema na ating nakakaharap, enjoy mo lang kung anong ginagawa mo. Wala namang ibang makapagpasya sa'yo, kundi sarili mo lang din, diga? Mga ibang tao naman tutulong sa iyo pero hindi naman 100%. So makapagpasaya naman sa mga ibang tao pero hindi biyabangat na hindi hanggang 100%. Ang kasiyahan pa rin nasa iyo. Kung ano yung gusto mo sa buhay, kung ano yung gusto mong gawin, ipurso mo kasi life is short nga daw, di ka? Maya biglang kunin ka na ni Lord, hindi mo nagawa yung mga bagay na gusto mong gawin. So habang nabubuhay sa mundo, maging productive, maging kapakipakinabang, bigyan mo ng kahulugan ng buhay mo, bigyan mo ng meaning, bigyan mo ng purpose kung bakit ka nandito sa mundong ibabaw, di ba? Katulad ng binabanggit nga na ang buhay ay hiram lamang kaya sa ating pagmamaneho kagaya ko, iniingatan ko din naman at ini-enjoy ko din naman tong ginagawa ko. No? Medyo yaw-yaw lang tayo ng yaw-yaw kasi nga gaya na sinabi ko, na-enjoy ko ngayon ang ginagawa ko. Usually, nung unang mga nagbe-vlog ako, nagko-content ako, hindi ko siya ganong ito, mayroon pa isang school dito. Kaya medyo madaming tao, no? Yung first time na nag-vlog ako, talagang para bang, ano bang purpose ng pag-vlog ko?
Gusto ko na nung kumita ng kumita lang, pero hindi naman pala ganun kadali. Kailangan paghirapan mo din palang gagawin mo dito sa YT World. Ngayon, nakakailang buwan na, di ka? Hindi ka pa naman ganun ka masahod. Akala, tama yung sasabi nila, small content creator lang tayo. Hindi tayo talaga katulad ng mga celebrity, mga sikat talaga na may mga endorser na. So, wag mainip. Sabi nga nila yung gulong ng buhay, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. So, kung ikaw nasa ilalim, pilitin mong magkaroon ng hangin yung gulong para umikot siya. Paikutin mo yung gulong para umakyat, pero wag mo pangarapin agad sa taas. Kailangan sumunod ka sa circulate ng gulong. Para sa buhay, wag kang mangarap agad ng instance. Kailangan paghihirapan para mas ma-enjoy talaga. Diga? Medyo siyempre sa ating buhay, gusto natin maging masaya lang. Diga? Kasama ang mga mahal sa buhay, ma-enjoy natin yung mga bagay na dapat na tiyatamasa natin din sa mundo. Pero sabi, lagi nga binabanggit na with a purpose dapat, ha? Huwag kakalimutan lagi ang buong may kapal. Lahat ng ginagawa mo, paggising sa umaga, pag kumain, huwag kakalimutan mag-bless the food, bago matulog, bago aalis. Kailangan may mga bagay na ipagpapasa kanya mo muna para safe ang ating lalakbayin. Safe tayo sa maghapon. Tapos bago ipikit ang mata sa gabi, magpasalamat. At nairaos mo ang buong maghapon na safe ang yung katayuan. Paggising sa umaga, ganun din. Magpasalamat at dumilat ang mata mo. Sa hapon, sa gabi, pasalamat at papikit ang mata mo na masaya ka. Diga? So guys, medyo humaba ng ating yaw-yaw, no? Enjoy lang yun eh. Enjoyment ko lang taga. Gusto ko lang magkwento ngayon. So, sa mga aking follower, subscriber na medyo natuwa na nagustuhan yung itinampok kong shortcut na daanan, huwag naman kalimutan mag-like, share, subscribe, ha. Then, sa mga gustong mag-content ako ng mga lugar dito sa Cavite, i-drop nyo lang po sa comment section ko at ating pipiliting mapuntahan yun. So, paano guys? Hanggang dito na lang po. Bye-bye!